sa ating banal na panalangin at isama ang Thanksgiving kay Margia Gire, Thanksgiving Melanie and Asombrado family, Thanksgiving Vilma Palawan family, at para sa kaluluwa ni na Magdalena Palaruan, Eduardo Palaruan, Lito Palaruan, at para sa intensyon ni na Bernadaan, Florin Ibanez, Joy Sulian, Olive Macali, Ian Avila, Ana Jocelyn, Jonian May Camiloso, and for the healing of Erlinda Maramag and Rosemary Camayo, Thanksgiving of Benedicto and Carlos family. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkasa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Happy New Year. Happy New Year, Father. Isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Inumpisa natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalubanawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang ika-57 ng pandagdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaan dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming pagkukulang. Kaya sinasama mo sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga kailangang mabanalan at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa Lumang Tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami, Panginooy, iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Ating mong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galatia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Elizabeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating sa 8 araw ay pinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa unang taon, the first day of the year, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan, Mary, Mother of God. So we are entrusted sa unang araw pa ng taon. The church entrusted us, the Lord entrusted ay kay Maria, Mary, Mother of God. Yung pagkananay niya, yung kay Jesus, the second person of the Trinity. Dahil ang Diyos, Ama, Espiritu Santo, wala namang nanay yun. The Holy Triune God. Diba to nature of Jesus? Ano yung dalawang nature ni Jesus? Human and divine. Divine God kasi Diyos siya. Bumaba lang ng katawang tao. Human sa pamamagitan ni Maria. Kasi si Jesus ay dumaan sa sinapupunan ni Maria. So yun ang pagkananay niya. Nanay siya ni Jesus. Hindi nanay sa Holy Trinity. Because yung Holy Trinity, in the beginning, sila ay Alpha and Omega. Walang nanay. Ibig sabihin, pagkananay ni Maria, mas superior si Maria. Role ni Maria na naging nanay siya kasi pinili na siya ng anghel, Maria, maging nanay ka. Ito ay utos plano ng Diyos. Yung role lang niya, yung pagkananay ni Jesus. Hindi above si Maria sa Diyos. Dahil ang Diyos walang nanay. Naintindihan? So yung pagkananay niya, through the second person of the Trinity, kasi dumaan si Jesus sa kanyang sinapupunan. At tulad ng nanay, talagang nag-alaga ng mga anak niya. That's why Mary also, ina ng simbahan, mother of the church. Tayo ay one body of Christ. Christ is the head. Tayo ang katawan. Siya ay nanay ng simbahan. That's why meron tayong devotion. Di ba? May devotion tayong mother of Happy New Year. Mother of Perpetual Health. Diba sa Baklaran, Mother of Perpetual Health. Siya yung nanay. Nanay natin. That's why pag nalungkot yung anak, diba? Normally, pag yung anak, diba, makita mo na yung sa Baklaran, na kung napansin yung photo, diba, ilarga ni Maria si Jesus, tapos yung chinilas almost nahulog. Kasi sobrang takot daw ng batang Jesus, doon siya tumakbo sa kanyang nanay. Okay? That's why pag tayo rin ay natatakot, di ba? Pag mali pa tayo, ang palaging tinatawag nanay
I'm sure yung mga anak nyo, nandito kayo, mga anak nyo sa Pilipinas, pag nagkasakit, ang tinatawag palagi, Mama, sana si Mama. Pag nakaproblema, nanay. So normally, nature ng bata, ang tinatawag nanay. Kasi si nanay, for 9 months, kayo yung nagdadala. Hindi si tatay. Although yung yan ni tatay, parang 9 months rin. Diba? So meron talagang bonding, may connection. Nanay, maski yung mga tayo, mga lalaki. Diba? Normally, we are close sa mga nanay. Yung bonding. At tayo rin bilang anak. Talagang close tayo yung, that's why for us, Filipino, meron tayong devotion kay Maria. Dahil si Maria ang nag-alaga, siya yung naglapit sa atin sa kaligtasan kay Jesus. Sabi nga, mothers knows best. Siya yung nagdala. That's why yung devotion natin at the beginning of the year, may devotion tayo, Mother of Perpetual Help. That's why yung nanay palaging nagdadasal sa kanyang anak, be blessed this new year. Pinagdasal ba niyo yung mga anak nyo? Ano bang pinagdasal ng Lord? Sana Lord? Pakita ang Mark 6. Ano bang pinagdasal nyo? Diba? You pray for your family, no? Yung mga anak, at be blessed. That's why si Maria ay naging biyaya, naging blessing sa ating lahat, to humanity. Dahil sa kanyang pagkamasunurin, Mary was obedient to the will of God. That's why nabibless tayo sa kanyang pagkamasunurin. So sana tulad ni Maria, tayo rin ay maging instrument to bless others. I'm sure bilang OFW, ang buhay nyo ay naging blessing kayo sa pamilya nyo. At sana hindi lang sa pamilya, but to our brothers and sisters. Sana maging blessing din tayo sa ating lipunan tulad ni Maria. Dahil sa kanyang pagkamasunurin sa plano ng Diyos, Mary was a blessing to humanity. Diba? You pray also for blessing for your children. That's why maganda nga yung unang pagbasa. Napakinggan niyo yung unang pagbasa? Hello. Napakinggan niyo ba yung unang pagbasa? Parang natulala kayo. Pero kagabi, pag ganyan sa fireworks, wow! Yan yung salita ng Diyos, hindi niyo na-appreciate. Pero pag fireworks, naka-appreciate. Dapat ang salita ng Diyos, i-appreciate natin. Diba? Saan yung kinuha yung unang pagbasa? Ha? First reading from the book of, mahilig sa Mark 6, Numbers. Ito, bilang. Diba? Maganda yung prayer. Kasi dito sa English, maganda. Sinabi, tinuruan ni Moises si Aaron kung paano i-bless yung mga Israelita. At the beginning, sa kanilang taon, the Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. Magandang blessing. Hawakan mo yung katabi mo, yung kanyang balikan, hawakan mo. Sabihin mo rin to, repeat sa akin, ha? Repeat. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. Diba magandang blessing? Kasi yung blessing, hindi lang yan para sa atin. Gagamitin tayo ni Lord para i-bless yung kapwa natin. Yun ang tunay na New Year. Diba? Ang blessing, hindi lang yun swerte-swerte. Hindi lang yun luck. Diba? Sabi nga, pag New Year daw, sabi na, huwag ka suot polkadot. Kasi polkadot, bagya lang yan. Ikaw suot rectangle. Rectangle, chiki yan. Pero ikaw ang talon-talon, baka chiki talbo. So, pero pag kay Lord, sigurado pagpalain tayo. Amen? Malakas na palampak. So, that's why ang tunay na blessing, walang iba, kay Lord. That's why si Maria nga, di ba? Dahil masunurin sa Ama, sabi nga ng anghel, Hail Mary, full of grace.
pag masunurin tayo sa Panginoon, pagpalain din tayo, napupuno ng grasya. Pero sinusunod palagi yung sarili, makasarili, hindi na sinunod ang kalooban ng Diyos. That's why kung anong luhod, kasal, wala. Dahil ang sarili ang sinunod. Tularan natin si Maria na maging masunurin sa kalooban ng Ama. Yun ang blessing. Dahil sino yung source ng blessing? Si Lord. Okay? Pag sumunod na kay Lord, i-bless tayo ni Lord. So, pangalawa, also, that si Maria, tulad ng mga pastor, sila yung naging unang preacher, di ba? Yung mga shepherds, nagmamadali ang mga pastor na lumakad patungo, saan papunta? Patungong, saan? Wanchay? Patungong Bethlehem. Patungong Bethlehem. That's why yung Bethlehem, ang ibig sabihin sa Bethlehem, house of bread. Sabihin natin, ano ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. Kasi doon ay panganak si Lord, di ba? At ina, this is the Lamb. Ito yung Lamb of God, yung tinapay. That's why Bethlehem means house of bread. Doon at nakita nila Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa samsara. Na witness sinong nakakita? Mga pastors, shepherds. They were the one who first witnessed the birth of Christ. Simpleng mga tao. And because pinili din sila ng Panginoon at sila ngayon ay nagpahayag. They were the first one who proclaimed that the King of the Jews, yung Messiah, ay naisibilang na. In Bethlehem doon sa manger. Sabi nga one time doon sa nagmas ako, Father, nakita niyo yung manger. Si Mary, yung manger ng chapel, si Mary, Joseph, at saka baby Jesus lang. Father, bakit walang mga hayop yan? Sabi ko, huwag naman dami mga hayop sa harap. Sabi, bakit wala pa? Madami mga hayop dyan. So, that's why sila yung unang who witnessed the birth of Christ. Sila yung unang proclaimer. Sila nakakita. That's why tuwang-tuwa na sila yung nakita ang Panginoon sa sobrang tuwa. Remember, ito ay mga pastol. Ang mga pastol at the time, sa lipunan ng mga Hudyo, sila yung pinaka-least. Baka parang kung sa atin pa yan, tayo may right na bumoto, baka sila wala. They were the least. Parang sa gilid doon lang sa bundok, tagabantay lang ng mga tupa. Sila yun. Pero sila pa yung ginamit ng Panginoon na nakakita doon at sila yung ginamit para ipahayag na nandito na yung Mesiyas. Baka yung sa kanilang pagpahayag, walang maniniwala dahil sila nga yung mga pastor. Ganon si Lord, pinipili yung mga aba, pinipili yung mga hindi kapanipaniwala. Pinipili ni Lord. But dahil nakita nila, because of the grace of God, they persevere. Because of the grace of God, they persevere. Simple people, just like yung mga alagad ng Panginoon, mangingisda. Hindi ka panipaniwala. Pinili ng Diyos. But because the grace of God, they persevere. Tayo rin. Huwag niyo sabihin, OFW lang ako. Domestic helper lang ako. Pinili din tayo ng Panginoon. That's why because of us, maraming mga local people na inspired sa ating pananampalataya. That I'm sure may mga problema tayo, pero persevere pa rin. Sometimes yung mga amo natin, kunting problema, malungkot na. One time, yung isang Catholic, yung father, talagang, I admire my household worker. Alam ko, magkano yung sweldo niya, pero ako maraming property, bahay, sasakyan. Pero feeling ko, mas masaya siya, Father. And that is the power of faith. Na talagang nakasentro si Lord. Hindi din nakasentro sa kayamanan. Kasi ang tunay na kayamanan, ang tunay na blessing, sino ang tunay na blessing sa atin? Si Lord. Pag si Lord ang nasa buhay mo, hindi mauubos ang kayamanan mo. Pero pag diwag sa kayamanan ka lang, wala si Lord, ubos ka agad yan. Pero pag si Lord ang kayamanan mo, hindi mabuhubos. Siksik, liglig, at pagkaka. Dahil si Lord ang ating tunay na kayamanan.
At yung sinabi nga doon sa mga kaya't isinesay nila, yung sinabi ng mga anghel, yung narinig ni Maria, sabi dito, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Narinig ni Maria, hindi naintindihan, natanim, naging tahimik. Pinag-isipan niya, nag-meditate, nag-contemplate si Maria. Ano yung ibig sabihin noon? Sometimes sa buhay din natin, we need to be quiet. Sometimes natatakot tayo pag tahimik, pag walang nagawa, natatakot tayo, cellphone. But you know, in silence, there God speak to us. Huwag kang matakot na mag-isa ka, huwag kang matakot sa tahimik, there in silence, kinakausap tayo ng Panginoon. At sometimes, hindi natin marinig ang boses ng Panginoon dahil maingay yung isip natin, yung puso natin, maski tahimik ka, yung bibig mo hindi nagsasalita, pero yung isip mo, puso mo nagsasalita. Nakaupo dyan, sa misa ka naghintay, iniisip. Wala nang pero, streaming. Sila doon, lechon, pamilyon. Sometimes, pag nandiyan tayo sa simbahan, hindi pa rin natahimik yung isip. Hindi ka pa rin nakatahimik, palagi mong iniisip yung nakaraan mo. Dapat New Year na, di ba? Masaya ka na ngayon, binigyan ka ni Lord ng bagong taon. Di ba yung kanong kanta? Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Ibig sabihin, ang pagbabago natin, ito rin yung blessing sa lipunan. Pag nagbago ka, naging blessing ka sa lipunan. Nabawasan ang mga pasaway. So ang pagbabago, naging blessing tayo. That's why this New Year, ipag-pray natin sa Panginoon. Nasamahan tayo. Maraming mga New Year's resolution, magbago na ako. Hindi na ako inom ng Red Horse. No. Pero after 1 month, wala. Dapat i-persevere. Lord, huwag ka lang magtiwala sa kalakasan mo. Trust, ask the grace of Lord. Tulungan mo ako, Lord. Magbawasan ko yung pagkachismosa ko, Lord. Maski man, oh Lord, pag nagsasalit na po sa pintuan si Lord, tulungan mo ako na hindi ko makapagsalita na o magsalita man ako, Lord, sana something good, hindi nakakasira sa kapwa. Okay? Sana pray mo kay Lord. Okay? Ask the spiritual blessing. I'm sure gusto ni Lord na mabago tayo. Kasi ang pagbabago, yun ang tunay na blessing, yun ang daan para sa ating kasaganaan. Gusto maging prosperous ang New Year nyo? Ayaw, magbago yung mga chismosa. Gusto yung maging mag-bless ang New Year nyo? Yes! Pray to the Lord na at least may something pagbabago. I-offer mo, Lord, ay i-sacrifice mo to Lord, yung kailangan mo, Lord. Pray for it. Pag i-surrender mo kay Lord, with the grace of God, babaguhin ka ng Panginoon. At dyan natin makita na talagang sinasamahan tayo ng Panginoon. And pray also for our family. Ito yung rason bakit nandito tayo, na maski wala man tayo sa kanila, sana na yung kapayapaan, pagmamahalan sa pamilya. Di ba masarap magtrabaho pag nagkakaisa yung mga kapatid, yung pamilya? Ang hirap pag magtrabaho, maraming problema. Tawag, problema naman, ma. Ano si tatay, bakit? Sumama naman mo. Kasi ikaw, napapranig na. So mas maganda na talaga pray for it. Masarap magtrabaho, maski malayo, pag palagi nating narinig yung magandang balita, no? Yung happy yung pamilya. Of course, hindi maiwasan, that time will come, talagang may mga pagsubok. But we have to trust the Lord this new year. At magpasalamat din sa Panginoon that God will give us another year for us para sumunod sa Kanya. So, the readings today reminds us, the Mother Mary, Mother of God, reminds us, tulad ni Maria, siya ay naging blessing sa ating lahat. Blessing to humanity. At tayo rin, tularan natin si Maria na maging blessing tayo not only to our family, but also to our brothers and sisters. Amen.
Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ngayong araw ay tinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaang hatid ng tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawa mamayapa ang mga kapatid naming yumao. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha mo, O Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pagpapagal dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalunan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karamanan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ng mahal ng naberhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisa ang kusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Huli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Alleluia. Amen. Amen. Bago natin kasabihin ang Ama namin, tumahimik muna tayo sandali at sa tahimik, higyan natin sa Panginoon yung ating pagbabago na magdala ng biyaya. Sana sa ating pagbabago, maging blessing tayo
sa ating kapwa, sa ating lipunan. Sa tahimik, hingin mo sa Panginoon ang grasya sa iyong pagbabago para ang buhay mo ay maging kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa ating pagbigay ng kapayapaan, sabihin natin sa ating kapatid, God bless you and peace be with you. God bless you and peace be with you. Nagalis na mga
Narito sa Yesu Kristo ating kapayapaan, ang ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sabayanan. Kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So announcement, every Tuesday meron pa tayong online formation sa Facebook sa Chaplains of the Filipino Migrants. Every Tuesday, 9 p.m. So yung speaker po natin is coming Tuesday, si Father Diego Nicasio as initial speaker. So every Tuesday po yan, online formation. And second Sunday naman, every second Sunday, meron yung sa mga civic group, no? Sa mga civic group, meron information doon sa Catholic Center, 8th floor. So normally start with 4 o'clock. Every second Sunday for the civic group, yung mga communities natin dyan, kababayan natin, kung saan nagtatambay, join lang kayo every second Sunday 4 o'clock. At yung ating Bible Diary, yung Bible Diary is now on sale. Maganda yan, daily gospel with daily reflection. Maganda material for our prayer, for our meditation. Sana you will support ito po sa mga Divine Word missionaries. The Word in other words. At least may kopya tayo daily gospel with daily reflection. Bago sa final blessing, we pray, magpasalamat din sa Panginoon for the last year. No? And also, magpasalamat humingi sa Panginoon ng grasya, gabay, for this new year. Sana this new year will bring us more blessing. Remember, may blessing kung meron ding pagpabago sa sarili natin. Maging blessing tayo sa pamilya at sa ating lipunan. Panginoon, salamat sa bagong taong ipinagkaloob sa amin. Salamat din sa nagdaang taon. Salamat sa lakas na ipinagkaloob sa amin na aming naharap ang aming mga pagsubok sa buhay. Sa kabila ng mga problema at unos sa aming buhay, hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin at hinihingi namin na patuloy mo kaming gabayan at protektahan. Sa bagong taon, ang bagong taon ay nagbibigay sa amin ng bagong pag-asa na patuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Pag-asa na maging maayos ang aming pamilya. Umasa kami na maging matatag ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pag-asa, ang aming tagumpay. Panginoon, tulungan mo kami sa aming pamumuhay. Naway maging masagana ang taon ito para sa aming pamilya at sa aming bayan. Aming dinadalangin, naway ang namumuno sa aming bayan ay maging tapat sa kanilang tungkulin. Naway gabayan mo sila sa kanilang pamumuno. Punuin mo ang kanilang isip at puso ng pagmamahal at malasakit sa mamamayang Pilipino. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na talikuran ang kasamaan, ang aming kamalian, na naging dahilan sa aming pagkawatak-watak. Naway aming isabuhay ang aming pananampalataya upang magbibigay kami ng galak at tuwa sa aming mga mahal sa buhay at sa kapwa. At sa tulong ng aming Inang Maria, ang aming gabay sa aming paglalakbay. Tulungan mo kami na akayin patungo sa kaharian ng Diyos. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesus, aming Emmanuel, at sa Banal na Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob ng mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagpabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalumanawan niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos ng misa, pumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Happy New Year! Happy New Year!